Hi, Zainab! Hi! Welcome. Dito na tayo. Oo nga eh. I was watching your vlogs and then joke ko sila kasi sabi mo, diba, dapat try ko mag-Tagalog today. Oo. Sabi ko kasi Englishero to. Sabi ko kinakabahan ako. Sabi niya, collab tayo. Hala, G ako kasi nanonood ako ng podcast mo. Syempre, di ba, nandito din si Aura, si Mika, tapos yung mga previous collabs mo, papanood namin. Sabi ko, hala, kinakabahan ako. Nung sinabi ng hairstylist mo, sabi ko, Englishera yun, paano yun? Hindi. Kaya ko naman intindihin. Tagalog lang yung isasagot ko. Hindi. Challenge ko siya for today. Okay. Tinuruan kasi ako ni Jello paano mag-Tagalog. Siya talaga nagturo sa akin. Hindi ka nagtagalog o konti lang? Konti lang. Parang ayun, it's like reverse. Parang I can understand, pero pangit ako magsalita. Parang may awkwardness. Okay. And then hindi ko na no siya pressure. na-practice. Pwede ka mag-English kasi yung jowa ko, Englishero. Tapos, talaga ang sagot ko lang sa kanya, Tagalog. Oo. Ayun, natuto naman ako. And then, wait. So, I want to ask muna. So, it's your first time on BBB. You don't really do podcasts, no? Usually. Medyo lang. Konti lang. Oo. I think it'll be fun. Have you ever had like a interest for girls? Or, kamusta? Oo, dati. Talaga? Oo. Naka-face ka din ng Nagkaroon ako ganon? ng ex na girls. Really? Yes, dalawa. Wow. Pero bagets pa talaga ako nito. Mga high school days. Ganyan. Tapos yung pinakalas ko talaga, before ako mag-20s. Okay. Ayan, mga 19 ako. Wow. I didn't expect. Parang never caught. Na-broken din ako sa girl. Pero hindi naman OA na OA kasi hindi naman long term. Pero grabe ako ma-attract sa girls. Oo. Like, hindi ako nagagalit kapag may maganda sa harap ko. Tititigan pa kita. Parang sa pogi, wala akong pake. Pero pag maganda nito, talagang parang mas may allure. Oo, mas doon yung gigil ko. Kasi iniisip ko parang, I don't know if I want to be her or date her. Parang meron akong thoughts minsan na ganon. But then, I noticed also na, yun nga, long-term relationship girl ka eh. No? So, actually, guys. hindi ako duwag ako sa dating. Hindi, nag-date naman ako. Pero I mean, yung talagang parang mga saglit-saglit lang. Hindi ako pang ganon. What's your star sign ba? Ako, Sagittarius ako and ayun, Fire sign. Okay, I'm a Leo. Mahilig ka rin ba sa sa mga astro? Ako kasi nag-astro ako eh. Sakto lang, pero I'm not super, Pero hindi ko din ganun kakabisado. Yun, anong ganito mo? Yung moon, basta yung ang alam ko lang ganun. Yeah. Jupiter 11 daw ako, sabi nila. Yeah, 11th house, something. 11th house daw. And then I check it sa TikTok. Yung, what does that mean? Ang 11th house sa akin papasok daw ang Saturn return ko. So magsa-Saturn return ako. And ang lifetime karma ko talaga is friends. Ay. Yes. So I'm sure na betray ka na. Oo, madaming beses na. Pero sabi, ayan, papasok yung Saturn ko. So friends na naman daw, more in betrayal. Yung life change. Yes. So ganyan na naman yung more in it's either good or bad eh. Oo. They have good karma and bad karma. So sabi ko sa astrologer ko, sana naman good karma na to buong buhay ko. Punong-puno na ng pasakit. Tsaka sobrang ko naman, giving talaga ako eh. Oo. So parang sana naman good karma yung kapalit. Pero God is fair kasi may kids ka. Yes. Like, mayaman ka naman. Hindi diba? naman ako mayaman. Grabe naman. Blessed ka naman Blessed ako. Oo. Pero hindi pa super ganun. Alam mo ba, yung mga rich people, they always say, oh, I'm so blessed. Ganyan. Yes. So actually, hindi ako rich people talaga. Akala mo lang. I saw your bag collection. Kumbaga rewards ko lang yun sa sarili ko. Fine. Pero more in talagang family ako. Oo. Lahat talaga ng meron ako, family and friends talaga. Oo. Well, friends, super question giving mark ko yun. Hindi, as in, totoo hanggang ngayon. Kasi syempre yung team ko, tapos yung mga staff ko pa sa bahay, talagang mapagbigay talaga ako. She's a giver. Yes, super. Ang wild to me na you're 26, I'm 26. 26 ka ba? Pero 98. Yes, but then, the fact na ikaw, you're 26 with 2 kids, fiancé, tapos ako, 26 with 2 dogs, 1 cat. Parang ang layo lang ng... Oo, siguro magkaibang lang talaga. Magkaibang kinalakihan lang din. Ganun. Life, Oo, life. But then I want to ask, so, diba, you're a mother na. How old is your eldest? Pinaka ko is 7 turning 8 and then yung youngest ko is 3 turning to 4. Oo, so grade school and then like prep, no? Ganon. That's so wild. Yes. Pero masaya. Masakit sa ulo pero masaya talaga. Wait, because I know like, obviously very public yung life mo. Do you consider yourself a single mom or no? Now? Oo. Like, no na. Kasi you have a guy na. Oo. Tsaka magpapakasal naman kami. Tapos
siya din yung tumayong dad dun sa dalawa. So, it's so nice. Hindi na ako single, ma'am. I love that. Kailangan po na wala natin makasal muna bago ko masabi to ng straightforward. Pero malapit na, ilang months na lang. I see the ring. Yes. It's so big. Wala lang ako nails kasi mom thing. Hindi ko in-expect na may biglaan akong podcast guests. Pero okay lang, masaya. Yeah. No, I love na he really stepped up to the role as daddy. Oo. Tsaka sobrang matured kasi. Matanda siya sa akin ng 6 years. He's 32. So, 32. Okay. So, bilang yun nga, he's like the stepdad. Do they call him dad? Paano ba yun? Daddy talaga. Yeah. Actually, yung bunso ko, si Bia, siya ang unang natawag na daddy. Kasi nung naging single mom ako, 10 months old pa lang siya. Hindi pa siya nakakapag-mommy or what. She can't talk. Oo, diba? So, yung talagang first time na may tinawag siyang daddy. Parang ito na yung daddy ko. Oo, kaya mas grabe yung ng puso ko nung nag-meet na sila, mga meeting setup. Kasi kaya ka pala na in love bigla. Kasi it's like senior kids. Tapos hindi ko pinapamit yung babies ko. I think that's good though. Oo, pinamit ko lang nung talagang parang sabi ko, ay sure ako dito sa guy na to. Kasi hindi siya yung from the start, tinanong niya ako, date to America ba? Ako nung time na rin, ako naniniwala sa kasal, hala. Anong ginagawa natin dito kung hindi tayo papupunta doon? So parang, okay, ibang mundo to. And ibang lahi, literally. Ibang lahi talaga. At saka iba yung kinalakihan, iba yung mindset and all that. Kaya sabi ko, okay. It's good din kasi na he's older Even my boyfriend now, 4 years older siya. Sa'yo? Nakikita ko nga, may lahi din. Oo. Baka talaga para tayo sa may mga lahi. I wouldn't ever date. Imagine dating someone na ka-age mo. Ang pangit Actually, ako, danas ko mga 3 years, 4 years yung tanda. Wala talagang dating. Para kayong magsusuntukan. It's giving brother and sister. Oo. At saka ang hirap ng communication. Hindi ko din kaya yung mas matanda ako sa guy. No. Hindi ko talaga kaya yun. Do you know yung mga, feminine energy, masculine energy? Kailangan mas masculine talaga sa akin. Yes, exactly. Because I want them to be the leader of the household. Tama. Because I want to feel like a girl Yes. Gusto mo, syempre baby girl ka. Ganon. Ganon din ako dati. Parang, ang hinahanap ko yung kaya kong i-fix. Pero mali pala yun. Ikaw pala yung mabubroke. Yes. Kasi in the end, ikaw yung lugi, diba? So dapat talaga. Tama yung sinabi mo, masculine talaga dapat. Kailangan. Kaya niya. Kaya niya maging padre de pamilya. Kasi yun naman talaga dapat lalaki ang nagdadala sa relasyon. Really? And magre-reflect sa'yo yun. Oo, that's why yung mga girls na mas nag-glow. Kaya when I saw you, I was like, wow, you're so skinny, you're fresh. It's giving Ozempic. Uy! Nakita, parang, send me your link. Ito na yung English. I love it. Okay. No. Oh my God! No, ang payat mo, ang fresh mo. And I think it's because you're well taken care of. Ngayon, dati kasi payat ako, tapos sabi nila tuyong-tuyo daw ako. No, but yung skin mo So ngayon, talagang kahit payat ako, nakikita nila na glowing ka, ganyan. So thank you so much. So does he help with your kids? Oo. He's very helpful sa bahay. Sa bahay, when it comes to, kapag dito siya, kasi sa Japan siya nag-work. So LDR thing talaga kaming dalawa. Kapag dito siya sa bahay, talagang parang princess ako. Siya na bahala sa lahat. Pero kapag wala, syempre ako lahat. Tapos sobrang okay ng life ko ngayon. Kasi dati naranasan ko yung ikaw lahat. Yeah, I don't want to. Ngayon, 50-50 na kayo. Saya ng ganun. Nakakataba ng savings. Kasi he's not just financially supportive, but emotionally supportive. Emotionally and talaga, yung laging present, yun ang pinaka-importante. Because you have 2 kids, do you still co-parent with your ex? Paano ba yun? Hindi Nag-drop off ba kayo like every week past year? Hindi Kasi my mom was a single mom and then I had like stepdads and all that. And then ganun kami lagi like pinapass talaga ako like every week and then weekends, different dad. Ganyan din ako pinalaki. Really? Oo. It's so hassle, no? Hassle siya. Pero yung sa amin kasi ngayon, yung with my baby, walang maayos na usap pa. Tapos kung mag-a-approach naman, parang hindi siya yung approach na nice. Siguro, it's not mature. Nag-aantay ako ng maturity na yung makikita ko na it's the right time. Kasi mahirap yung ikaw lang yung handa, maging diba? So dapat, wag ka na mag-co-parent. Oo. So gusto ko din talaga yung makitang parang acceptance na both sides and wala nang any issue. And kung at peace ka ngayon, okay na yun. Like, why would you ask for help? Ako gusto ko talaga, kung ako lang kung at peace naman yung approach, why not? Pero, yun nga. Pero, do you still struggle as a mom now? Kasi you're a young mom Oo. May topak ka pa ba? Because I feel like that's my problem. If magiging mom ako, I'm like a crazy magkakaroon bitch. Magkakaroon ng postpartum. Yeah. Now,
naranasan ko yan 2 years. Really? Oo, as in talagang krung-krung. Oo, tapos ngayon medyo inaano-ano ko na syempre nababalance ko na eh. Yeah. Umayos din talaga nung nagkaroon ako ng God sa life. And also, feeling ko, ayun nga, kasi you have a new guy, very, very well taken care of ka. Magmamatured ka talaga kapag ganun yung partner mo. Kasi hindi pwedeng siya lang nang siya yung everything. So, dapat kailangan mo din sabayan yun. I noticed nga kasi mas mature, I think, when I started my relationship with my new jowa. Kasi girls ako before and then now a guy. Yeah. Ano ka din? Bi ka din? Oo. Yes. So, baka kaya niya ako tinanong. Charing! Crush kita eh. So, when I started dating him, inisip ko na, it can't all be him. Kailangan may ambag din ako sa maturity levels. Tama. If not, nakakahiya na. Actually, in-anxiety ko yan eh. Kasi sabi ko, parang hindi na ako makasabay. Noong mga first months na dating, kasi magto 2 years na kami. So, parang ina-anxiety ko siya kasi hindi ko siya masabayan kung ano yung maturity na meron na siya. Na level niya. Oo. Syempre ako, dahil nga nag-give birth ako, tapos kung ano-anong hormones ang meron sa atin. So, medyo magulo. Ang dami mong pinagdaanan kasi. Exactly. But do you still want more kids knowing na you had 2 na ready ka pa ba for more? Kasi siguro, feeling ko, pinanganak ako sa mundong to para talaga maging mommy. Ganon. Ganon yung purpose ko. Parang, Did masaya you always want ako. Ba? Oo. Okay. Actually, yung first son, son ko, I had him when I was 18. Okay. So talagang bata pa ako, gusto ko na ng baby. Wow, that's Tas so yung nice. younger sister ko, nagkaroon siya ng baby, 16, 17. So nauna sila ng kuya ko, Before nagka-baby you. before me. Kaya parang mas lalo akong, Oo. And then you're seeing them with their kids. Oo. So parang inisip mo, Tapos ako napag-iwanan na ako, ganyan na nasa isip ko, pero mali pala kasi masyado kong minadali. Pero hindi ako nagsisisi kasi maganda rin naman talaga siya sa life ko. Kasi feeling ko kung wala sila sa buhay ko, baka kung anong nangyari sa akin na pariwara ako. Oo, really? Feeling ko. Parang nagkaroon ako ng purpose eh. With them in your life. With them talaga. Anyway, you're a hot mom, diba? Because I always said that. Yun talaga. Personality ko talaga yun. Akala nila trying hard. Ay na naman siya, naguhubad na naman siya for ano. Akala nyo lang. Dapat lang. Gusto Because ko to eh. I want to be, the Pilates mom. Yes. Hot Range Rover do you mom. Do Pilates? Yes, I do. And so sarap, I said, diba? If I was a mom, I would want to be like that, like picking up my kids after school, fresh. But how many more kids do you want ba? Siguro, 2 to 3. 2 to 3. Oo. Excited ako. Kasi, responsible naman yung partner mo. Pero dati, ayoko na. Pero nung nakita ko na, si Ray kasi wala siyang baby talaga, anything. 32. Oo. So, syempre, halangan naman pagdamutan natin ng lahi. Bigyan mo na. At saka, tawag dito, excited and looking forward din ako sa big family. Gusto ko yung big family na hindi na mawawasak. Yes. Ayun naman yung ko. So, after wedding, hindi muna. Okay. Ihahanda lang namin. Enjoy muna namin yung married life namin bago kami gagawa ng baby. Oo. Kasi you're only married like that time where you don't have another kid for a while. And also, you're so tall. I feel like your babies will be so cute. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, paano ba ako liliit dito? Kasi ang tangkad ko nga. Yeah. Kakainis. It's so cute. So, now na you're at this age, 26, when you have those 2 kids, do you want them before you're 30? Or you're gonna wait po muna talaga? Kasi 26 na ako. This year, 27 na ako. So, sabi ko kay Ray, sana before 30. Okay. Mga 28, 29. Okay na ako niyan. Or kaya din naman ng 30 kasi may babies naman kami. Yeah. Para din kapag talagang sila na yung tutulong sa amin. Pero di obligado. Mas mas iba lang kapag kayong talagang mga bata na yung nanghingi, Mommy, we want baby na. Yeah. Diba? Did they say? Ngayon, hindi pa. Kasi baby pa yung isa. Yung panganay ko, sinasabi niya. So, na-excite siya, na-excite siya. Tapos, pregi pa si Rana. So, magkakaroon ng baby. Ikaw daw next. Paano naman? Wag muna, hirap. Your fiancé, he's based in Japan. So, after you get married, paano yun? Is he gonna move back? Are you gonna move there? Actually, ayun ang pinag-iisipan naming dalawa. Kasi, yung pinag-usapan namin, gusto na namin siya bumalik here for good. But ang akin naman, ayoko siyang pigilan sa career na meron siya. Kasi, ang being an athlete, hindi naman yan lifetime eh. Meron lang yung certain age na, 'di ba? So, ang akin, kung gusto niya pa and talagang dun papik pa ng career niya, ayoko pigilan. Kahit ang hirap. Mahirap talaga. Yeah, I can't do LDR eh. Oo, mahirap. Ma-physical touch kasi ako eh.
So, paano yun? When you visit him in Japan, dala mo yung kids? Or... Hindi, ako lang. Kasi may mga inaayos pa ako sa papers nila. So, after ng kasal namin, ayun, mas madali na lahat. Kasi syempre may legal na and update na lang yung gagawin mo dun. Wait, will your kids change name? Paano ba yun? Or no? Paano ba yun? I-update mo. Yung, kasi... nung nagkaroon ako ng baby sa kanila, wala pa, hindi pa ako kasal eh. So, ngayon, nakasal ka na, syempre i-update mo yung sayo. So, pwede mo silang i-update. Pero, alam ko, may adoption process din yun sa guy, which is kay Ray. Sa kanya yun, hindi sa akin. Siya ang mag-a-apply nun para, kasi... technically adopt them. Para same names na lang kaming lahat. Oo, kasi when you travel, diba, mas madali pag same. Me with my stepdad, di na ako nagpalit ng last name. Pero my mom gave me the choice naman. Parang kinausap niya ako, like, gusto mo ba? Sabi ko, at this point, parang I was like 12 lang. Sabi ko, okay na ako. But then kasi they're young, it might be nice, no? Na you all have the same last name. Sana. Ayun, pangarap ko yun. Babali ng pangarap ko. Pangarap ko yung yung maayos ko yung mga papers nila lahat. Yung makapag-travel kami abroad ng kung saan-saan na wala akong stress na iniisip. And also, so that they can experience Japan. Alam mo, hirap dito mag-ayos sa atin sa PH talaga. Sobra. Kaya sabi nga, ang advice talaga sa akin, magpakasal na kayo. Dapat kasi gagawin namin yung wedding namin sa ibang bansa. So dahil hindi ko mailipad yung kids, ang pinaka-advice sa akin, magpakasal na kayo dito. Saka nyo na lang gawin yan pag 10 years nyo na. O sabi ko, sige. Wala namang problema, i-give up yun. You can always renew din your vows. Parang ganun. Wait, so for your relationship, lagi ka bang lover girl? Or naka-single hoe era ka ba? Ever? Nagkaroon ako ng single era. Parang mga 2 years din before ko na-meet si Ray. Dating. Iyan, nakikipag-date talaga ako. Hindi pwede. Kamusta? Hindi ko nga. Ayun nga. Pero hindi ko pinapakita ko talaga yung kids. Hindi ko sila ini-involve. Sabi ko, ipapakilala ko lang sila kapag talagang ayun na yung the one. And so far naman, ayun naman. Sabi ko, ay, sobrang talaga. Ayaw ni Lord na maging makulit ako. Hinahatak ako. We're always clubbing ba? Going out? Saan ka? At saka, nare-realize ko, halimbawa, nadoon na kami sa pick ng topic nga lang namin to kanina. Nadoon na kami sa pick ng, alam mo na. Tapos napapanood talaga ako. Hindi ko talaga kaya. Kapag hindi ako committed sa'yo. I think you're such a family woman talaga. Super Kahit talaga. ganyan ka manamit and like you're so kalog and fun, like a cool mom. I think you're such a family woman. First. Kasi feeling ko, magre-reflect yun, lalo na I have a girl. Magre-reflect sa anak ko yun. And then isipan niya, oy, mommy ko. Yung mommy ko, ganito. So, parang pinipigilan din ng konsensya ko. Inisip mo yung kids mo at the end of the day. Parang, okay din naman siya. Kasi at least, hindi ka gumagawa ng anything na hindi mo sila iniisip at mapapasama sila. So, good thing din naman. I think ang hirap din kasi mag-date ngayon. Diba? Like, whenever I think na, I wanna be single na lang, where? Ang papangit kasi ng options eh. Gusto ko yung ang papangit ng options. Talaga. I really want like rich, cute, like, ang dami kong gusto. And so, whenever me and my boyfriend fight, super picky. Diba? Kasi all my life girls lang. Kasi I didn't like guys talaga. So, mas picky pa ako sa guys kaysa sa girls. How did you meet your boyfriend, your fiancé? Common friend, ganyan. Sa isang actually, budol nga eh. Budol, kasi sabi nung friend ko sa akin, may gusto daw makipag-meet sa akin. Tapos sinabi sa kanya, may gusto makipag-meet sa akin. So sabi ko, parang pogi-pogi tuloy yung pinamit niya sa akin. Huy, teka lang ang kapal ng mukha mo, sinabi din sa akin yun. So, common friend lang. Oo. Pero funny lang naman siya. Tapos ayun na, doon na nag-start. Tapos hindi kami nag-start ng dating agad, ganyan. Parang may may mga buff din na ayoko. Okay. May mga ganun din ako sa kanya. So mga 6 to 8 months before naging official na kami. How did he ask you na maging official kayo? Actually, hindi niya ako tinanong. Ako ang nagsabi. Pero nililigawan niya na kasi ako eh. Okay. So nung sinabi ko, hindi ko siya sasagutin unless na siya yung uuwi ng Pilipinas. Nung umuwi siya ng Pilipinas, doon ko sinabi na kami na tigilan niya na yung paliligo sa akin, may boyfriend na ako. Sabi ko, ganun lang. Pero wala namang tanungan. Sinagot ko na lang siya. Para, this is it. Oo. Dati kasi, walang ligawan. Tayo na. Ganun ako. Tingnan mo, napunta You're ako such sa a lover girl talaga. Oo.
parang sobrang clingy ko kasi gusto ko, tas daddy's girl pa ako. So, lagi ako naghahanap ng ganong company. Which is parang mali din. Yeah, no. You grew up with both parents ba? You have both parents? You're ano ba? Single mom yung mama ko. Okay. So, lumaki ako sa nanay. Tapos yung dad ko may other family. Okay. Pero you got to see both naman a lot? Oo. Pero hindi too much kagaya nung sa dad ko. Kasi nagkaroon ng time na ilang years talaga kami din nagkita. Parang mga 5-6 years, ganun. Are they okay with your fiancé? Do they like him? Oo. Daddy ko sobrang okay talaga. Tapos yung mama ko din, okay na okay siya kay Ray. Kasi sobrang bait talaga. Wala kang masasabi doon. Parang mas marami ka pa masasabi sa akin kaysa sa kanya. Hindi naman sa pirang masyadong pinababango ko yung name niya. Sobrang okay talaga kasi talaga. Merong study nga na parang mas naglalast yung mga relationship na mas in love or mas sweet yung guy. Yes. And then, yeah, diba? Have you seen that? Tapos yung girl yung ko kasing wall diba, syempre, nasaktan na ako ng bonggang-bongga. Kailangan yung matigas ako. Sobrang naging matigas ako. Nawala naman yung soft, ko. Pero he fought for it Yun Talagang pinaglaban niya na, hindi, babalik din yung ganyan mo. Ganyan ka sa ibang tao. So, ibig sabihin, magiging ganyan ka din dun sa tunay na mahal mo. So, talagang pinanalo niya. Yeah. Paano ka ba as a girlfriend? Like, what's your love language? Clingy ka, diba? So, gift-giving ako. And then, syempre, clingy din ako. Physical touch. Okay. Tapos, tawag dito, ma-effort ako. Na paano? Do you cook? Hindi ako ma-cook, pero like, yung talagang supportive when it comes to your career, ganyan. Tapos, yung talagang kaya kong magtanggal ng trabaho kung schedule ko para lang masuportahan kita, para puntahan ka, gano'n. Wow. More in gano'n ako. Really? Ikaw ba yung friend na nawawala in the friend group? Ay, kasi, hindi. Okay. Hindi. Ay, awa ng Diyos, hindi. Kasi kahit nasa relasyon ako, talagang, ayan, kasama ko lahat ng friends ko. Go. That's good. Laban. Na-maintain mo talaga yung friendship. May mga friends akong ganyan. Diba? Yung biglang mawawala kapag nasa relasyon na. Diba? Hoy, friend mo ko. Reminder lang. Oo, friend mo ko. That's so nice. What's his love language naman sa'yo? Siguro ganun din. Parang medyo same kasi kami ng ugali That's good. Nagbabatuhan kami ng kung ano-anong bigayan. Tapos, more in understanding siya talaga. Kasi matopak ka ba minsan? Minsan matopak ako kasi hormones ko nga. Especially kapag may mga bad moods talaga na hindi mo mapigilan, may masakit sa'yo. Yeah. Pero hindi naman yung medyo mas okay na talaga ako na nagtitimpi na ako. Yung kapag halimbawa, imbis na topakan ko, more in understanding naman kami pareha. So, kaya rin siguro nag-last talaga. Meron ng month na 6 months kami hindi nag-away. Huh? Straight. Kahit small fight lang or tampuhan, nothing? As in, sobrang okay, kayo na perfect. Sabi ko nga sa kanya, parang nagiging boring na ba tayo? Kasi di tayo nag-aaway. That's good though, diba? Pero that's good naman talaga. Okay naman siya. Para na kayong mag-asawa. Kahit LDR kami, ha? Oo, may mga ganun talaga. Ilang months kami di nag-aaway. Tapos pag nag-aaway kami, more in talagang deep talk kami, malala na ganito. It's not really a fight, but discussion. Yes. Kasi hindi pwedeng puro sinisisi mo sa partner mo, sinisisi niya sa'yo. Walang mapupuntahan. Actually, there's this other thing na it's like you and me are the team. We're not against each other. Yes, diba? It's like, compromise, girl. Kailangan mo mag-compromise. Kailangan mo rin siyang intindihin, hindi puro girl side. Yeah. What's your biggest fight? Or what do you fight about if you fight? Kasi feeling ko sobrang at peace yun na. Ang biggest fight talaga namin yun ngayon sa wall ko. Kasi matigas ako. Kapag nakapag-away ako, hindi talaga all out ka. All out talaga ako. Are you more, talker, yapper, or shutdown? Shutdown ako. So parang that's scarier. Exactly. So parang hindi mo alam kung anong nasa utak niya. Dati, maganon ako. Sobra. Super ingay. Tapos parang feeling ko, nag-reflect siya sa akin na parang ako yung nagmukhang toxic, ganyan. So, na-fix ko naman siya na ngayon naman, sobrang nag-hold back ako. Hindi ko nabubunga nga, bahala ka na sa buhay mo. Ay. So mas kinakabahan. Diba? Parang, hindi siya nagsasalita. Pero kapag hindi na kaya ng heart ko, sasabihin ko, let's talk. Ito yung nafe-feel ko. Ay, wow. Oo, ganon. Mature. Talagang step up ka din. Hindi pwedeng siya lang. Ganon. And then when you make bawi naman, when you're okay na, how do you make it better? Are you physical touch, you'll hug,
Syempre, kailangan mo galingan. Uy, babawi ako to. Ako bahala tonight. Hindi naman. Parang kapag after ng away, syempre kapaan pa yan. Wala namang after nag-away, okay agad. Diba? Awkward kapaan, pa muna. Medyo awkward pa muna. Pero syempre, from there, gagawin mo din yung part mo para mas lalong maging okay. Alam mo ba, before, when people would buy me gifts, after namin mag-away, iniisip ko, did they cheat? May masama ba silang ginawa? Na parang may napapaisip akong ganun. Trust issues ka din, girl. Super. That's why I don't like gifts after mag-away or random gifts. Parang, I don't know. Ay, hindi naman ganun. Diba? Oo nga, ang pangit nga naman. Nakaka-TH yun, girl. Diba? Oh my God, anong meron? Oo, diba? So, I like talking din. Yes. What's the best gift you've ever received? Aside from your ring? Best gift? Oo. Or most romantic na lang? Sa boyfriend, kay Ray ha, sa fiancé ko. Ano ba? Siguro yung binigyan niya ako ng Coconage na bag. Hindi pa kami. As in, talagang parang siguro mga first date pa lang namin. Aba, pa-impress naman to. Kasi first time kong nabigyan. Really? Oo. Ako nga yung gift giver. So, hindi ako nakaka-receive. Pangit din ng ganun, no? Yung ikaw lang ng give. Tapos, you're always the one giving. Parang sa akin, feeling ko sobrang special nung first time ako mabigyan ng gift. Ganon, feeling ko, uy, princess na ako. Disney princess na ako. Yes. Ganyan. So, sobrang tinetreasure ko yung mga ganon. Kasi it's more kahit sentimental. Kahit small pa yan, yes, sentimental talaga. Kasi yung iba iniisip nila, ay, sobrang materialistic. But it's not eh. Kasi maraming mas mahal, pero yung talagang, yung tama, yung thought mo na, ito yung first time, sobrang iba. I feel special. Wait, so, now na, I feel like you've upgraded your life. You've upgraded everything. Yes. But did you see the ring coming? Did you talk about it? Kasi some couples, they joke, diba, na, let's get married na. Actually, yung sa ring, like, yun nga, from the start, pinag-usapan na namin yung date to marry, ganyan. Pero the timing. Tapos, the timing, ramdam ko na magpo-propose siya, pero hindi ko lang alam na that time. Ito na yon. Oo. Talagang nakukutubang ko lang. Kasi meron pang mga moments na nagpasa siya sa akin ng screenshot ng kausap niya yung friend niya. Tapos hindi niya siguro napansin na I buy a ring for my girl. Ganyan. So, expected ko na hindi ko lang talaga alam yung pinaka-time. Pero you didn't see it naman or anything? Hindi. Did he know what you wanted? Or, no din. Pero so, siya na talaga. Actually, dalawa to. Iniwan ko lang yung isa. Kasi binigyan niya na ako ng wedding band. Ay, wow. Oo nga. Agad-agad. So sabi niya kasi kapag daw, syempre, like sa public, ganyan, kapag hindi ako komportableng isuot to, pwede ko isuot yung mas simple. Ay, pag ako yan, everywhere I go, bitches. I feel like this. Ganyan na lang. But it's nice. So the wedding band, it's more plain. Yes, plain lang siya. Pero parang partner siya. So hindi ko na siya kakailanganin kapag may wedding band na talaga ako. Gets. And then, what made you say yes right away? Kasi for me, 2 years, that's fast Oo. Actually, kaka-anniversary lang namin nung nag-propose siya. Ay, grabe kaya ka. lang kasi, yung nakapaligid sa akin, hindi ako, like, sobrang new sa akin, na more in Christian kasi siya. So, yung mga nakapaligid sa akin talaga. Lumaki akong Catholic. Pero hindi, Pero, yun nga, parang yung may guide, yung kapag nag-away kayo, meron siyang pupuntahan na nag-a-advise sa kanya, tapos talking about all God talaga. Oo, talaga, So talagang man of God siya. That's so nice. Para sa akin, yung talagang nagkaroon ng liwanag yung buhay ko nung nakilala ko din si Jesus na yung relationship talaga through him, Wow. So, dun ko na nasabi na kaya siya pinadala sa akin kasi merong purpose din na for healing and all that. Pero hindi ko naman siya yung talagang, actually, nung start ng kami, lagi ko sinasabi sa kanya na I'm not okay. Honest ako, hindi ako okay, hindi ako ready magrelasyon, hindi ako ready pero pinush niya pa rin Pinush niya pa din. Kaya nga Pero hindi naman yung para pinatulan ko siya to rebound, ganun. More in it's myself na talaga yung kalabang ko. Hindi na yun dahil broken ako sa lalaki. Pero hindi upgrade siya. Upgrade talaga. Now that you're about to get married, may mga things ba na you're looking forward to? Are you gonna get a new house? Are you gonna move? Yes. Parang ano ba yung plans mo after? After ng kasal, papagawa kami ng house. That's why talagang yung mga properties namin ngayon, we're building it to sell na. Okay. Para kapag after ng wedding, yung sa amin naman yung i-build namin. Tsaka ang sarap kasi nung yung pag nag-build ka ng something, hindi ka lang mag-isa. Yung kasi may partner ka na. Yung dalawa kayong may pangarap para sa relasyon nyo.
When you're building your life na kasi together. Yes, hindi na yung talagang isa lang. Tapos lahat ng decisions mo dapat 50-50 na din. Hindi lang when it comes to financial. Diba? Kahit sa mga decisions mo sa kids, sa mga paglabas-labas mo, dapat talagang 50-50 kayo compromise. And there's another thing that they said, it's called like invisible load. Parang women daw, you take on so much of the invisible work. Parang kasi, you know, every day you're the one at home, you're deciding for this, deciding for that. So, yung mga people in relationships, sometimes they're still lonely. Alam mo yon na kahit may partner ka, you're lonely kasi they're not emotionally mature. So, they can't help you decide. Kunwari, like, there's some couples I know, pag wedding, yung husband super out of it siya. He's like, he doesn't plan anything. He's not involved. Yung girl lahat. But how is it for your wedding naman? 50-50 naman din kami sa pag-aayos. Kagaya niya, sabi ko sa kanya, ikaw na mag-ayos ng mga invitation. Kasi total dyan siya magaling sa mga, kasi Englishero, sa mga invitation, sa mga message and all that. Sa kanya ko pinasikaso lahat yun. Ako naman sa mga prep talaga. The look, ganyan. Everything ako yan. What's your dream wedding? Did you ever have a dream wedding when you were a kid ba? Did you think na I wanted Dati, ang dream wedding ko sa church talaga. Pero, like, Catholic. Pero kasi, syempre, hindi Christian naman ayun yung nakatuluyan ko. So, Christian siya. And, ayun, okay naman din sa akin. Kasi, I respect all religion naman We all have God naman talaga. At I think, iisa lang naman talaga ang Diyos. Iba-iba lang yung culture or way. So, okay lang sa akin. And hindi din naman ako baptized sa Catholic. Okay. Lumaki lang ako sa Catholic Church kasi yung family side ng mom ko. Ganon. Are you looking to do intimate or grand wedding? Intimate. Konti lang nang invited sa wedding. 100 packs. Parang ganon. Tapos gusto ko kasi secured. Kasi sabi ko, ang hirap nung madaming tao, tapos hindi mo naman lahat mapapakisamahan, hindi mo kilala. So sabi kong number 1 rule, huwag papapasukin kung hindi namin kilala. Yung mga +1, ganyan. No. Kasi ito, sana ma-normalize din sa mga ikakasal. Ang masusunod talaga is yung couple. Yes. Kasi bakit yung sila bibigyan ng stress? Kung talagang genuine kayo na umattend sa pag-iisang dibdib nila, be there talagang attention nyo nandoon. Yung talagang and you're a real friend, real family members that are involved. Ayoko nung mga parang mauna pa kayo, di ba? Ayun din, isa rin yun sa mga pinag-aano ko na sabi ko sana walang mag-post or anything kasi ang ganda nung pinaplan ko for wedding. Yung parang hindi ka pa nga nakapag-post ng wedding gown mo and then lahat pinost na. Ayoko talaga. Tsaka alam mo, nakakainis pa. Yan, napapansin ko yun talaga sa mga reels na napapanood ko. Talagang hindi lang naman siguro ako yung taong gano'n. Yung lahat ng tao nakaganyan. Yeah. Teka lang, i-enjoy nyo yung moment. Kailangan one time lang to. One time lang to. Hindi na mauulit to. Sana ma-enjoy nyo yung moment. Some people, some weddings, I went to this one, they had a phone bucket. Yes. Kinolect talaga. Ako naman, meron akong in-order from China. Talagang Ziploc phone siya. Yes. Takip yung front cam and yung back cam. Pero you can use your phone. Yes, just not the camera. Sinabihan ko naman yung mga ibang friends ko, pwede naman kayo magdala ng camera nyo. Just please lang, bigay nyo lang. Sabi ko ngayon na yung wedding gift nyo sa amin. Privacy. Don't post. Kasi ayun nga, hindi, kagaya ng proposal, medyo nangarag ako. Kasi ako nagpa-finalize lahat ng videos So, nangarag ako. May nag-post na stuff, ganyan. So, before you? So, na-stress ako. So, ang tagal mag-edit hindi madali. Tapos, uunahan nyo lang. Yeah, and yours yun It's your personal thing. And then, you feel like it's taken away from you. Kung mapapanood ng mga ibang bisita ko, wag na kayong pumunta sa kasal namin kung talagang parang mangunguna lang kayo, hindi kayo parang masaya. Gusto ko pag nandoon kayo, masaya tayong lahat. I feel like yung iba, to be honest, they're just gonna cloud chase naman diba? They just wanna post it first. Kaya ang pinili ko talaga mga invited, yung mga taong talaga. Besties talaga. At saka yung talagang parang mga walang pakialam sa social media, ganyan. You should also, I don't know, some parents kasi they're like, invite this tita, invite that tito. Did you tell your parents? Oo. Sinabi ng tatagin, save 13 seats. Sabi ko, sino yung mga yan? Hindi ko kilala yan. Sabi ko, sorry talaga. Actually. So, now that you're planning your wedding and everything, are there anything na you and Ray are fighting about na gusto niya to, tapos ikaw ayaw mo? Or aligned naman? So far, wala pa naman. Okay. Una hindi naman napunta talaga sa away, pero sa wedding gown. Why? Sobrang
mahal. Ganyan. Pero sabi ko, dream gown ko to, ngayon lang mangyayari sa buhay natin to. Once lang naman. Oo, once lang naman. And hindi na rin naman siya reklamo, nagbigay na lang siya. Nagbigay na lang siya. I want that. They don't fight yours doon. Sabi niya, dream gown, sabi niya, hindi na ako mag-all diamond sa ring. Sabi niya, ilaan na natin sa dream gown mo. Okay. Ganon siya. Did you ever have like a dream designer ba? Kasi some girls, they grow up like Vera Michael Wang. Cinco talaga. Oo, nadamitan na ako ni Michael Cinco. Nag-shoot kami sa Dubai before 2022. Pero iba kasi talaga yung gagawin niya, yung own gown and custom for your body. Yes, sobrang iba yon. Wow. Yes. I'm so excited. We'll wait ko yan. Ako din. Excited din ako. I can't believe that you're getting married. It's such a crazy experience as a girl, no? Oo. Actually, iba yung emotions kapag ka malapit na yung wedding. May pressure din kahit na happy Bakit? ka. Kasi syempre, ewan ko ba, nape-pressure ako sa mga bagay-bagay. Kasi syempre, ang dami mo rin inaasikaso. Tapos, may mga iniisip ka din. Ako kasi overthinker ako. Ayun. That's why nagkakaroon ako talaga ng pressure. Every little thing. And sinasabi ko rin naman sa kanya yun. Ano Okay. talagang vocal ako na ganito yung nafe-feel ko. Okay, sa career naman, do you feel like you've made it in life na? Sa career? Oo. Feeling ko, hindi pa. Okay. Madami pa. Madami Like what? pang... Like, gusto ko kasi mabalik din yung dating ako. Yung talagang every other day nag-upload, ganyan. Hindi kasi siya Nagawa ko na realistic siya na dati. Nagawa ko na siya dati for 3 years, ganon. Tapos parang nagkaroon ng time na syempre napapagod din tayo. Tapos ako din, nagkaroon din ako ng ibang priorities sa life. May mga babies and ano. And you wanna be present for your kids. Oo. So, pero yun nga, parang minsan gusto ko din ngayon, parang naiisip ko sana after wedding, makabalik ako yung pagiging active ko, yung hindi na nangungulit yung mga fans ang kakatag sa'yo, mag-upload ka na. Yung mga ganon. Yeah, by the way, may YouTube channel Oo, may YouTube channel ka, vlogger ka ha, post ka lang dyan ha. But your kids, sanay din sila, di ba? Sa ano? Actually, minsan sila nang nag-aaya, Mami, can we do vlog? Tapos Ay! magsasadya sila, can you stay in our room in 24 hours? Mga ganyan-ganyan sila. So, nag-e-enjoy din naman kasi sila. Yeah. Kasi feeling nila pag nagpa-vlog, nagpe-play. Kasi it's like pretend. And ako din naman, ayun din naman yung comfort zone ko talaga, vlogging. Yes. Parang feeling ko pag nagpa-vlog ako, talagang wala akong dapat gawin kundi positive lang, good vibes lang. Yung kahit may problema ka, ang sarap nga na nag-shut off lahat ng problems pag nagva-vlog na. Oo. Kasi you're in the zone. hindi naman sa plastic ka eh, Oo. pero parang escape mo din siya. Nakakatulong din siya sa ano mo, na, uy, busy ako, ganyan. Yeah. I'm busy baking happy people, ganyan. Yeah, and they're entertained naman, pinapanood nila. Oo. I think also, I've been noticing na, not you, but like other family vloggers, binabash sila kasi parang, oh, your kids, nasasanay na lagi may camera. Nakita mo ba yun? Na they're saying na you're monetizing off of your kids. But for me, if I have kids, I'm gonna vlog it din. Ako kasi, hindi naman money. Actually, ang YouTube, alam mo, ang kitaan sa YouTube, girl. Hindi naman Parang talaga. wala Akala nila talaga, 7 million a month. Huy, teka lang, saan ang galing I yan? wish. I wish, tama, I wish. diba? Sana talaga. Pero hindi, akin kasi, wala akong pakialam kung sabihin nila yun. Yeah. Kasi memory namin ng family ko yun. Yeah. Pwede ko balikan anytime. Yeah. Diba? Like, first birthday si ganito, babalikan ko lang yan. Yeah. Nag-debut si ganito, babalikan ko lang. Lahat. Lahat mababalikan ko. And it's my video. At the end of the day. Diary siya for Yeah. me. It's like journaling lang, but on camera. On camera. And then for me, those that hate, they just add to the problem eh. Kasi they're just negative. Eh, you're doing it with a good intention actually, naman. daming negative na tao, no? Sobra. Ang sad for them. Kasi you're just living your peaceful, happy world. Tapos sila na yung bring up nun. Oo, nakakaano. Sana piliin natin maging mabuti palagi. Sa mga sinasabi din natin. Kasi sinasabi nila, the way you speak, nagre-reflect yun sa pagkatao mo. Hindi lang sa pagkatao mo sa ibang tao nakakakita. Nakikita ni God. So, bonus yan, guys. Please lang. What's the biggest misconception na feeling mo, because yun nga, you're always vlogging, people don't know about you? Kasi, wala, hindi mo na siya share. Siguro yung plastic daw ako. Talaga? Plastic daw ako. Pero kasi nga, parang lately naman, natuto na ako na hindi lahat pinapakita sa videos. So, kung sinasabi nilang plastic ako, actually, sobrang totoo ko kasi. Like, talagang brutal honest ako magsalita. Okay. They're saying you're plastic about what? Like sa camera daw? Oo. Like, syempre nagkaroon ako ng mga past issues. Pero, guys, lahat tayo may pagkakataong magbago. Kaya kung nagkamali ka noon, pwede mong baguhin yan anytime. And it's on your perspective naman kung paano mo gustong isa-spin yun. Yes, magkaroon ng growth for your own. Oo. And I think what people don't know is, syempre, for us,
all of our mistakes, it's on camera. Yes. Nakakamali din mo yung ibang tao, diba? Oo. But it's in private. Oo. So, we're just dragged because we're in public. Oo, totoo. Oo. At saka tawag dito, nagkaroon ako ng trust issue sa pakikipagkaibigan dahil sa mga ganun-ganun. Diba? Oo. Pero alam ko rin naman, meron din naman yung mga ibang ganun din sa akin. Takot na sila, ganyan. Pero wala. Talagang nag-grow din naman ako from that issue That's before. Good. Do you have side businesses, Baba? Ngayon, wala pa. Or is content your main Yeah, thing? content is my main. And syempre, yung mga endorsement, ganyan. And okay naman ako. Sobrang, alam mo, ako yung taong hindi talaga naghahang. Kasi sabi mo, mayaman ako, bakla hindi. Sobrang ko lang. Sobrang, kung anong meron ako, sobrang thankful na ako doon. And I share it talaga. I think that's why, when you're always giving, you always get so much in return. Yes. Din, no? Feeling ko kasi pag nag-hold ako, the more na walang pumapasok na blessing. Pero the more na nagbibigay ako, the more na... It comes back to you always. Tsaka hindi ko siya binibigay dahil alam ko babalik to, ganyan. Walang assurance, pero Lord will provide talaga. He really does if you do it with good intentions. Yes. No? Okay, so we're gonna get into advice naman. Okay, so I'm gonna tell you a story and then you have to give advice. So, first is, I'm getting attached to my situationship, pero dapat fubu lang to. What do I do? Never ako nagkaroon ng fubu, girl! Me also. Oo. So, kung na-attach ka, tas tingin mong hindi naman committed si guy sa'yo, like parang hindi niya gusto mag-commit, like gusto niya lang talaga mag-fubu kayo the whole time. Kailangan mo magkaroon ng boundaries sa sarili mo kasi baka ikaw yung ma-fall and masaktan sa huli. Diba? Kailangan mo lagyan ng protection, guard your heart, girl. Or just stop seeing them na. Kasi kung alam mong wala namang mararating, sayang lang. Nakakatakot naman yung ganung sitwasyon. Next is, my boyfriend of 6 years cheated on me with his cousin na gay. So, yung God, guy, yeah. cousin niya yun? Oo. What do I do? Woo! Ano ba yun? Incestuous. It's diba? Kasi it's family na eh. Oo nga eh. Medyo yun it's very wrong. Yun, very wrong. Oo, sobrang wrong. Alam mo, pag nag-cheat kasi talaga, wala nang kung ano-ano, wala akong pakialam kung pinsan niya yan. Or anything. Pag cheat ka, nag-cheat na yan. Kahit kapatid mo pa yan. Oo, period. Nag-cheat ka. So for me, it's a red flag. Nasa sayo yan. Kasi may mga times din sa buhay ko dati na nag-cheat na tapos pinapatawad ko pa. Crazy ka nun eh. Crazy ka talaga. Oo. Actually. Talaga. So, nasa sayo yan, girl. Kung tingin mo namang hindi niya na uulitin, pero hindi ako naniniwala. Naniniwala. You trust Ray now, no? I can really tell. Oo, sobra. Tsaka wala kaming pinag-aawayan pang girl, ganyan. Wala pa. And the fact na he's in Japan, and then you're LDR, and then at peace ka pa rin. Oo. Kasi 24/7 kami magka-video call. Swear? Tapos, nagpalagay pa siya ng CCTV. Sa bahay? Oo. Tapos yung CCTV din sa bahay, sa kanya din. May link access din siya. O, diba? Ganon kami. You can just check on you anytime. Tsaka, tawag dito, siya din nag-set up nung sa phone, yung location. So, he's the one who put it. Oo, siya talaga lahat. So, okay. Feeling ko, hindi lang naman ako yung praning, siya din. So, balance lang ang dalawa. Kaya pala, you're just meeting eye to eye lang. I have this app, Life 360. Nakaganon kami. So, it even updates you when you leave the house, when you come home. Application yan sa phone? Yeah, app. And then, it's so crazy kasi, my boyfriend, he's into big bikes. Okay. So, nakalagay pa doon, like, Lox is going 89 kilometers per hour. And then I'll text him and I'm like, shut the fuck up right now. Stop driving. Blah, blah, like that. Because I can see it in real time. Kailangan ko yung app na yan. Hindi ko sa'yo. Yeah, Life 360. I like that eh. I know that for some people it's toxic. But for me, I just like that peace of mind. It's not like I'm looking at it 24/7 eh. But it's the fact na in-offer yun sa'yo. And then you can check anytime. At saka assurance, hindi lang para sa girls. Pati din para sa guys. Diba? Okay. What do you do if your friend breaks the girl code? FO. Automatic. Yeah. Actually, kahit hindi sa akin gawin. Halimbawa, nasa squad tayo. Tapos may ginawa ka to another friend. Di ko kaya yun. Kasi they can do it to you Oo. At saka tawag dito, kung talagang totoo yan sa'yo, girl, wala talaga. Hindi ko kaya. Basta pagka mali. Takot din ako sa mga cheating issue eh. So, alam ko yung sakit. I've never fought with a girl over a guy, diba? Parang I don't want that feeling na eh. Has it happened to you? Na you like the same guy?
No. Diba? Wala namang ganun. Tsaka kapag ganun, siguro yung nangyari, magpaparayan. Sige na, girl. Sa'yo na. Diba? Depende na lang sa scenario kung talagang meron na kayong ting nung guy, tapos biglang gusto pala ng friend mo. Teka lang, I'm ma-ego din eh. Like, if you want him that bad, go, it's yours. I won't fight for it. Oo. What's mine is mine. Talagang it will find my way. Me. Yeah. Okay, my husband wants kids but I don't want kids pa kasi feeling ko hindi pa namin afford. Ang daming sacrifice sa katawan ko and sa work pa. Di ko pa sure if afford namin, so paano naman to? Ayan, siguro more in communication. Kailangan mo i-communicate sa partner mo na you're not ready at the moment. Kasi kinommunicate ko yung kay Ray. I know you want baby na, but like after ng kasal natin, hindi natin siya kayang i-provide kung gugustuhin natin magpatayo ng house. So kailangan mag-set tayo ng priorities muna natin. One by one talaga, hindi kaya ng sabay-sabayan. And huwag niyo din pressurein yung mga babaeng hindi pa ready mag-baby. Kasi katawan nila yan eh. Hindi naman kayo yung magbabago eh. At the end of the day, sila ang makakaranas lahat ng struggles, lalo na after giving birth. It's everything not easy. is on you. Yeah. Did you breastfeed pa ba? Or? Nag-breastfeed ako for a month lang. Yung talagang mga first milk ko lang. Pero kasi after ko manganak, back to work ako agad. So you're stressed, no? Oo, sobra talaga. Yeah. So ayun, diba? Parang ang daming nararanas yung body mo. Oo. If you're not ready, for me, don't force. Yes. Kaya sabi ko kay Ray, pag mag-baby tayo, yung gusto ko makakares ako. Yeah. And ma-enjoy mo. No pressure na kailangan mo magtrabaho kasi kailangan mo mag-provide. Ang hirap. Ayoko na nun. Yeah. I want to enjoy it eh. Sabi ko sa jowa ko, if I ever get pregnant, you have to pay for my BBL after my mommy makeover. Gusto ko nang ganon. Like, everything done. Oh my God. Totoo naman. I've always been open about work that I get done eh. Like, I used to get lip fillers, pero pinatanggal ko na muna. So, nag-migrate na sila eh. Hindi na siya okay. Nag-lip fillers din ako before. Pinatanggal ko lang din. Pero gusto ko magpa-lip filler again. Ulit, no? Before wedding. Kahit konti lang. Para plump lang, no? Parang keme lang. Another thing I want done, so gusto ko talaga magpa-boob lift. Ikaw? Oo. Flat-chested ka ba? No, it's like low. Low sila. Low sila? Parang... Oo, low sila. Gusto kong naka-lift, parang perky always. Okay. Ang dami kong gusto kong pagawa eh. So sabi ko, if he ever gets me pregnant, papagawa ko na lahat on his tab. Exactly. Tama naman. 22 na ako and kaka-graduate. I'm NBSB and wala rin akong crush. Wala rin nagkaka-crush sa akin. Pero gusto kong magka-jowa. So paano naman yon? 22 years old, NBSB. Oh my God. Can't relate. Because I was always dating people eh. I don't know. Ako din, hindi doon ako makarelate eh. Pero tawag dito, siguro huwag mo din madaliin. Kasi baka pag minadali niya, mapunta naman siya sa wrong guy. Wrong guy. Tsaka mahirap mapunta sa maling tao. Tapos, kung NBSB ka, malamang girl virgin ka pa. Diba? Kung sino yung makakauna sa'yo, hindi naman tayo liberated na country eh. So, dapat pinahalagaan mo din yung sarili mo. Don't rush. Yes. Antayin mo yung perfect timing. And bibigyan ka niyan talaga ng kung anong para sa'yo. Yeah, kasi if you rush it, I don't wanna get into a bad relationship and then ikaw din yung lugi in the end. Oo. Tsaka malay niya, diba? 22 years old na siya, mamaya mamit niya. Yun na pala yung the one. Kaya pala hindi siya binigay kung kani-kanino kasi nakasave siya. Fair. So, be patient lang. Okay, really quick, we'll play Never Have I Ever. Okay. So, never have I ever searched myself on Reddit. Never. Really? Never pa. Swear talaga. Actually, sabi nila favorite daw ako sa Reddit dati, tas ngayon wala na daw kasi yung mga friends ko, nasa Reddit sila. Yes. Kasi di ko alam yung Reddit. Sabi ko, ano ba yun? Bakit nagtitrending yung Reddit? Doon to binabash yung mga ganito, ganyan. So, ayun hindi pa. Pero sinasend ba nila yung mga stories sa'yo or no? Hindi talaga. Okay, good. Wala. Tsaka tawag dito kung ano mang sabihin nila. Sige po, God bless. You're so good at that, no? I used to care so much about what people say. Actually, sa Facebook ako mas naapektuhan. Ay, kasi talaga? grabe ang Facebook eh. Kasi nasa Facebook ako, kaya nakikita ko. Pero yung talagang intention ko, isa-search yung name ko para maganap ng bad sa akin. Parang wrong naman din gawin yun. Yeah, kasi it's self-sabotage na eh. Parang bibigyan mo lang ng anxiety yung sarili mo, girl. Tama na. Yeah, nga. Kasi when you post, you see the comments right away. Sa Reddit kasi, di ba, anonymous siya. So, they can say anything. Yes. Tsaka parang feeling ko mas malala yung mga mababasa ko dun. So, better wag na lang.
Usually fake din kasi. Kasi feeling ko, since it's anonymous, walang checking. Pwede silang gumawa ng kwento. Gawa lang. Lagi ka ba nandoon? No, it's just like, I stopped checking because people would send me links. Okay. And then binubuksan ko, and then yun, nagsaself-sabotage. Kahit yung itsura ng app, hindi ko nga alam eh. That's so good. At least ka lang. Okay. Never have I ever used a dating app. I have. Really? Oo. Here, abroad? Abroad? Yeah. Siyempre, hindi natin magagawa dito. Actually, nung mga 19 siguro ako, na-try ko rin. Kaya lang kasi, takot ako eh. Pag dito sa Pilipinas, ang rude pala magka-Tagalog, no? Alam ba, sinabihan ka ng bastos. Uy, parang, ang weird naman nun. Meron sa abroad na try ko, tapos yung nakipag-meet, ganyan. Yes? How was it? Pero, takot ako eh. Takot ako talaga. Medyo duwag ako. Ando doon na at the moment, tapos bigla ako tatakbo. Ang dami kong ganun. Kaya, feeling ko kapag nahihiya ako, shit, mukhang duwag yung lola nyo. Parang puro ka pa sexy, tapos duwag ka naman pala. Totoo lang. Diba? Totoo Baggy lang yung image. Pero yun nga, family woman ka. So, feeling ko nasa vibe mo. Maniwala kayo sa hindi. Totoo siya. Never have I ever lied about having plans so you'll have a reason not to go para mag-back out ka. Para mag-back out? I have. I think I have. I think that's normal. Oo. Especially kapag super lie. Feeling ko naman may reason. Or like small thing na lang and they'll just say. Oo. Baka white lies, ganyan. But I have. Never have I ever stalked the fan. The fan? A Oo, fan? kapag halimbawa yung nag-comment ng super bad sa'yo, tapos titingnan mo yung itsura, tapos screenshot mo yung, hoy lakas mo magsalit, mang okray, tapos ganyan. Ganun lang, pang-back lang. Pero hindi yung talagang iisa-isahin ko sila. Minsan sinecheck ko lang, sino ba to? Oo. Parang super personalan kasi their comments, right? Okay. Never have I ever stalked his following. Have you stalked the following? Do you check? Following ng jowa mo? Oo! I have. Very, very. As in, tinitignan ko lagi yung recent following niya. Tsaka yung jowa ko naman ngayon, hindi siya nagpa-follow ng girl or kahit common, friend ko, ganyan. Uy, finalo ako ng friend mo. Follow ba ko ba? Nagpapaalam. Yes. Hindi yung tas ako lang yung fina-follow niya sa TikTok. Ay, wow. Just one? Ako lang. Okay, Kylie Jenner. It's giving like Kim and Kanye. Nag-trending yan sa TikTok. Sana daw lahat ng lalaki si Ray Parks. Pero sa Instagram naman, may mga fina-follow naman siya. Hindi lang yung talaga mga juging-juging na ganyan. Kasi may ganun akong partner. Lahat ng mga babaeng may nakakita suso, lang nakapalo. Kakainis kaya yun. Tapos yung may stress ka, laging nakalike yung jowa mo sa sa mga picture ng babaeng sexy. I don't like that. Bawal kaya talaga. lagi din ako nagsisexy. Subukan mo. Para ako yung sexy na. Territorial. Yeah. No, really. I'm Diba? like that also. I used to even memorize if they only follow 112. Pag nag-113 yan. Si-check mo kung sino. Sino yun? Sino yung bagong yan? That's +1. Especially if they go out without me. Oh, like they have a dinner without me or they drink Ikaw without ba? me. Chine-check mo din? Yes, always. Yes! Siyempre, hirap kaya. Mahirap maging Never kampante know. sa panahon ngayon. I know. 2025 na girls. Back then kasi, it's like cheating. You really can't tell online. There's no numbers or anything now. It's so easy to check who they follow recently, who they like. Do you share passwords ever? Or no naman? No naman. I think with me naman, he told me his phone password. Like yung parang, yung phone. Oo. Yung pero sa not phone. yung sa apps na mismo. Oo, yung din, ganyan. Normal lang. Parang when he doesn't even hide it my boyfriend. Like, he'll really just tap his phone in front of me. Ang awkward kasi kapag pinupunta mo yung application, diba? Tapos nababasa niya yung mga conversations na hindi naman dapat. Diba? Or honestly, I'm more scared na he'll check my phone tapos kasi pag nag-aaway kami, syempre kinikwento ko sa friends ko, diba? Siya yung makakabasa Guilty. Na parang, I hate my boyfriend right now. He's like the worst. I don't want him to see it. Okay, never have I ever regretted the tattoo. I have. Okay. Meron din. Na, bakit pa? Actually, asan na yun? Etong butterfly na to, si Pikachu yan dati. And then, ano nangyari? Sino na siya ngayon? Butterfly na siya. Ayan pina-cover up ko ng malaki. Na butterfly. Nag-bleed Tapos, ba siya? eto. That's so big. Oo. Ay, ang laki nung, diba? Mata yan. Dati. And then, naging tiger na siya. Ginawa akong tiger kasi matapang ako. Roar. Year of the Tiger! Yeah. Yes, Year of the Tiger. I realized we're semi-matchy pala. Oh my God, we have like this one. We have like the same tattoo. Yan, universe and all that. Stars. Diba? I love it. Okay. Never have I ever had a project with someone I didn't like. Project? Oo. Ako kasi I have And then you have to suck it up if you're booked. Diba? If kailangan mag-attend sa event.
Oo, tingin ko I have. Kasi kailangan maging professional pa rin, no? Totoo. Pero matagal na panahon na. Kasi ngayon, kapag hindi ako komportable, kahit halimbawa invited ako sa isang gathering, tapos merong isang taong hindi ko naman ganun kapalagayan, hindi na lang ako pupunta. Ako rin ganun. Hindi dahil sa bitter ako, ayoko lang ng energy. Ayoko lang ng pinapreserve ko na yung energy ko na okay ako. It's like you literally have kids. You can just be home with your kids. Why would you put yourself in that? Ang dami kong pwedeng gawin, diba? Then that. Okay. Never have I ever had a weird combination of food. Meron ka bang mga weird snacks? Ewan ko, weird ba to? Pero ako kasi, like, halimbawa, hamburger ng Jollibee, McDo. Hindi ako kumakain ng plain burger. Nilalagyan ko ng fries and ketchup. Tapos ako iipitin. Lahat. Sobrang iipitin ko siya, tapos kakain. Hindi ko alam kung weird yun, pero masarap siya. Me with the chicken skin. Chicken skin? Oo, yung like from fried chicken. Tinatanggal ko yung, sinasave ko yung skin. And kukunin ko yung rice. And then, I'll mix it with gravy. And then, I'll put it sa skin. And then, ginagawa ko siyang like... Parang... Oo. Sinasandwich ko sila. Pero masarap din yun, Hindi siya mukhang weird. Hindi siya mukhang weird. Okay. Last is, never have I ever been betrayed by a friend. I have. Okay. So many times. So many times. English yun. Lagot kayo. Madelit tayo dito. Uy, ba't nag-English na yan? I love that for you. No, I'm learning so much. This is the most Tagalog we've ever spoken. Talaga ba? Sorry. No, I'm proud. And thank you for being patient. Kasi ako talaga, kaya ko naman mag-English, pero nahihirapan ako. Tapos, minsan na lagi ako binabash dyan. Alam mo, sa mga... Bakit? Ano bang tamang pronunciation ng challenge for you? Challenge? Diba parang pag ako yung nagsabi, challenge. Welcome back to another challenge. Diba parang ang pangit niya? Kaya kapag sinasabi ko yung challenge, parang, ang cringe niya talaga, ganyan. So, parang medyo yung dila ko kapag English, umaatras siya dahil hindi siguro ako sanay. It's okay. Oo, pero ayun, honest lang talaga ako na hindi ako fluent. Oo. But I'm trying, guys. Lalo na yung mga anak ko ngayon, puro Englishero at Englishera. Kasi yung mga shows nila, no, that they watch, it's like English all the time. Mom, do you know? Ganyan. Oh my God, ito na naman. Anak, tapos talagang barok-barok talaga ako. Sorry, ganito ako napalaki. Dito ako sa Pilipinas lumaki kahit may lahi ako. What's your lahi? Lebanese. Okay. Lebanese. Daddy ko rin Englishero, pero hindi ko din talaga kasi na-adapt. Pero dahil how does sa he talk to families, you? Tagalog, nagtatagalog. Okay. Pero actually talaga, kaya ko talaga yung ikaw 100% English yung sinasabi mo. Sige, next challenge natin yan. Oo, pero yung talagang ako yung sasagot ng 100% English, no. Not me. It's okay. Oo, pag sa abroad lang ako malakas loob kasi lalo na sa Japan, konti lang ang magaling mag-English doon. Oo. So parang feeling ko tali-talino ko doon. Hindi na ako magmamagaling tsaka magmamatalino. Honest na lang tayo. No, I love that though, that you're super open about it. Kasi ako baliktad, diba? Parang, I was super guilty and like ashamed kasi hindi ako magaling mag-Tagalog. Tas Filipina ka. Tas Filipina. And then, they're like, lumaki ka sa Philippines and then you can't learn it. That's why last year, sabi ko kay Jella, let's start a Tagalog series. And then Jella would... kapag kailangan mo ng 24 hours Tagalog challenge. Alam mo na. And then yours is the... ayun na naman, challenge. Diba? Ayun na naman. Yours is the Konyo challenge, the 24 hours Konyo challenge. Okay, so thank you so much. Thank you so much then for having me. Nag-enjoy ako. Para lang tayo nagchismisan. Kulang ng kape, di ba? Ganun lang. Or tea. Yes. Tea for the tea. Yes. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much, Mommy.